Mga idolo, lahat ay naniniwala na si Victor Wembanyama lang ang kinabukasan ng San Antonio Spurs. Pero may dalawa pang players na pwedeng maging muka at magdala ng Spurs sa susunod na mga taon. Dalen Harper having himself a game. Go right at J-Dub, yep. He's been off for a while. Look at that crossover there by Castle. Isa ay ang reigning Rookie of the Year contender na parang veterano kung maglaro. At ang isa naman ay rookie na may dugong Pinoy na tila ay pinanganak para maging superstar. Habang nakatutok ang buong mundo sa NBA Finals, may dalawang pangalan na unti-unting bumubuo ng bagong dynasty sa San Antonio, si Stephon Castle at Dylan Harper. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit sila ang pinakakaabang-abang na tandem sa buong NBA next season. Hello guys, welcome. Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Habang lahat ng fans ay nakatutok sa NBA Finals, marami ang hindi napapansin na may mas malaking kuwento ang unti-unting nabubuo sa San Antonio Spurs. Dahil bukod kay Victor Wembanyama, may dalawa pang batang manlalaro na maaaring maging susunod na mukha ng prangkisa. At ang dalawang ito ay sina Stephon Castle at Dylan Harper. Dalawang guards, dalawang future star, at posibleng dalawang dahilan kung bakit magiging championship contender ang Spurs sa mga susunod na taon. Kaya tara, simulan na natin mga idolo. Noong nagsimula ang season, halos lahat ng usapan ay umiikot kay Victor Wembanyama. Natural lang naman yan mga idolo. Siya ang pinakamalaking superstar ng prangkisa. Siya ang face of the future. Pero habang tumatakbo ang season, may isang player ang unti-unting kumuha ng atensyon ng NBA world. At siya ay si Stephon Castle. Sa totoo lang, maraming scout ang nagsabing magaling siya. Pero kakaunti lang ang nag-expect na magiging ganito siya kaaga kalakas. Mula sa unang buwan ng season, ipinakita agad ni Castle na kaya niyang makipagsabayan sa mga veterano. Hindi siya natatakot sa pressure, hindi siya natitinag kapag crunch time, at higit sa lahat, elite ang depensa niya. Isa sa pinakamahirap ituro sa basketball ay effort sa depensa. Pero kay Castle, parang natural na sa kanya eh. Bago siya makarating sa NBA, naglaro siya sa University of Connecticut o UConn. Isa sa pinakamalakas na basketball program sa buong NCAA. Doon pa lang makikita mo na ang winning mentality niya. Hindi siya yung player na puro puntos lang. Team player siya, winner siya. At ginagawa niya ang lahat para manalo ang kupunan. Nang madrap siya ng Spurs, maraming fans ang natuwa. Pero hindi nila inaasahan na magiging mahalagang peraso agad siya ng rotation. Habang tumatagal ang season, mas lalo niyang pinatunayan na karapat-dapat siya sa tiwala ng coaching staff. At isa sa mga bagay na hindi agad napapansin kay Castle ay ang kanyang depensa. Kapag nanood ka ng laro, mapapansin mong siya lagi ang binibigay sa pinakamahirap na assignment. Pinapabantay sa kanya ang pinakamagaling na scorer, pinapahabol sa pinakamabilis na guard, at kadalasan nagtatagumpay siya. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal siya ng Spurs organization. Hindi lahat ng player gustong gawin ang dirty work, pero si Castle, proud siyang gawin iyon, at iyon ang ugali na gustong-gusto ng championship teams. Pero mga idolo huwag nating isipin na depensa lang ang kaya niya. Habang lumalakas ang kumpiyansa niya, mas gumaganda rin ang offensive game niya. Mas maganda na ang kanyang ball handling, mas maayos ang kanyang finishing, mas lumalakas ang kanyang shooting, at mas gumaganda ang kanyang decision making. Para siyang sponge. Lahat ng natututunan ay agad niyang nai-apply. At iyon ang nakakatakot para sa ibang teams. Dahil sophomore pa lang siya, pero parang veterano na ang composure. Pero kung akala ng lahat, sapat na si Castle bilang future star ng Spurs, nagkakamali sila mga idolo. Dahil dumating si Dylan Harper. At dito mas lalong naging exciting ang kinabukasan ng San Antonio. Para sa ating mga Pilipino, espesyal ang pangalan na ito dahil may dugong Pinoy si Dylan Harper. Kaya maraming basketball fans sa Pilipinas ang agad na sumuporta sa kanya. Pero hindi lang dahil may lahing Pinoy siya, kundi dahil sobrang galing niya talaga. Noong college pa lang siya, kitang-kita na ang potensyal niya. Malakas, matalino, mahusay magbasa ng depensa, at napakahirap bantayan. At nagawan ko na po siya ng content mga idolo, pati ang nanay niya. Pakicheck na lang dito sa ating channel mga idolo. At ito mga idolo, hindi ko ina-hype ang ating kababayan. Isa sa pinakamagandang description kay Dylan Harper ay ito, rookie na hindi mukhang rookie. Kapag hawak niya ang bola, parang ilang taon na siya sa NBA. Hindi nagmamadali, hindi nagpapanik, hindi natatakot.
Hindi kagaya ni De'Aaron Fox na nagmadali imbis na ubusin ang oras. At isa sa pinakamalaking multo ni De'Aaron Fox sa kanyang karir at sa buong Spurs organization. Mabalik tayo kay Dylan Harper, mga idolo. Ang composure niya ay pambihira para sa isang batang player. At iyon ang dahilan kung bakit mataas ang tingin ng maraming scout sa kanya. Ang isa pang bagay na nagpapalakas kay Harper ay ang kanyang basketball IQ. Alam niya kung kailan aatake, alam niya kung kailan magpapasa, alam niya kung kailan babagalan ng laro, at alam niya kung paano manipulahin ang depensa. Hindi ito bagay na madaling matutunan. Kadalasan, natural na talent ito at mukhang taglay iyon ni Harper. Ngayon, isipin ninyo ito. Mayroon kang Victor Wembanyama, mayroon kang Stephon Castle, mayroon kang Dylan Harper. 3 batang players, 3 elite talents, 3 future stars. Napakaganda ng fit nila sa isa't isa. Si Wemby ang superstar big man. And there it is! Oh! Si Castle ang defensive stopper. Si Harper ang playmaking scorer. At para sa akin mga idolo, parang puzzle pieces na eksaktong nagtutugma. At para sa akin mga idolo, wala pa sila sa kanilang mga prime ha. Rookies pa lang yung isa at sophomore pa lang yung dalawa mga idolo. Maaga pa para sabihin. Pero maraming fans ang nagsisimula ng mga rap. Paano kung ito na ang susunod na Big 3 ng NBA? Paano kung ito na ang bagong pundasyon ng Spurs Dynasty? Hindi imposible mga idolo dahil lahat sila ay bata pa. At bawat season ay lalo pa silang gagaling. Na para bang pinalitan nila si Tim Duncan, Manu Ginobili at Tony Parker mga idolo. Kung magiging healthy ang buong roster, isa ang Spurs sa mga team na dapat bantayan. Dahil habang ang ibang contenders ay tumatanda, ang Spurs ay patuloy na lumalakas. Mas maraming experience, mas maraming chemistry, mas maraming kumpiyansa at mas maraming talento. Maraming beses nang nakita ng NBA ang Spurs na bumuo ng dynasty. Mula kay David Robinson, papuntang Tim Duncan kasama si Tony Parker at Manu Ginobili. At ngayon, parang nagsisimula na naman ang panibagong kabanata. Hindi pa sila tapos, hindi pa sila nasa peak ha. Pero nararamdaman na ng buong NBA na may espesyal na nabubuo sa San Antonio. Habang nakatutok ang lahat sa kasalukuyang NBA Finals, may mas malaking kwento na unti-unting sinusulat sa likod ng mga spotlight. At ang kwentong iyon ay tungkol kina Stephon Castle at ating kababayan na si Dylan Harper. 2 batang players, 2 future stars, 2 mahalagang piyesa ng Spurs. At posibleng 2 dahilan kung bakit muling babalik sa tuktok ng NBA ang San Antonio Spurs. Ang tanong ngayon, handa na ba ang buong liga sa pagdating ng Castle-Harper era? Dahil kung magpapatuloy ang development nilang dalawa, maaaring hindi lang playoffs ang destinasyon ng Spurs, maaaring championship na ang susunod. At kayo mga idolo, ano sa tingin nyo? Sino ang may mas mataas na ceiling sa dalawa? Stephon Castle o ang ating kababayan na si Dylan Harper? At sa tingin mo ba magiging susunod na dynasty ng NBA ang Spurs kasama si Wembanyama, Castle at Harper? I-comment mo ang opinion mo sa baba dahil gusto kong marinig ang take ng bawat isa sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe at pindutin ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. 1, 2, step back, cha. 3, 4, cha-cha-cha. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.